hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang Malacanang sa naging pahayag ng China tungkol sa kanilang pagkakasangkot sa nakaraang National Rally for Peace na inorganisa ng Iglesia ni Cristo at ng United People's Initiative o UPI. Nauna namang sinabi ng Sandatang Lakas ng Pilipinas na isa sa mga top financier di umano sa nasabing organisadong rally ay mula sa foreign entity. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines nitong Martes na tinitingnan nito ang China sa posibleng pagkakasangkot ng mga nagpupundo sa likod ng 2 araw na rally sa protesta sa Quezon City at sa Maynila na nananawagan sa pagbitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang kumikilos na tagapagsalita ng Sandatang Lakas ng Pilipinas na si Rear Admiral Roy Benson Trinidad ay direktang nagtag ng China bilang pasimuno at major financier. Ang mga organizer ng rally na binubuo ng mga retiradong opisyal ng militar at pulisya na tinatawag ang kanilang sarili na United People's Initiative o UPI, kasabay dito ang libo-libong mga membro ng Iglesia ni Cristo ay kinutya ang hinala ng Armed Forces of the Philippines tungkol sa pagkakasangkot ng bansang China. Samantala, itinanggi na Quezon City Government ang kahilingan ng UPI na palawigin ang rally nito sa ikatlong araw ng Martes. Nananawagan ang pagtitipon ng UPI at ang mga libo-libong mga miyembro ng INC kay Pangulong Marcos na bumaba na sa pwesto sakaling mabigyo itong maibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno kasunod ng mga aligasyon ng mga mabatas, opisyal ng pampublikong gawain at pribadong kontratista ay nagsabuatan upang ibulsa ang mga pundo para sa pagkontrol sa baha na nagkakalaga ng bilyong-bilyong piso. Sinabi ni Trinidad na obserbahan ng Armed Forces of the Philippines ang hindi pangkaraniwang administratibo at logikal na suporta para sa mga protesta ng UPI at ng Iglesia ni Cristo, kabilang ang malakiang pagtustos ng mga pagkain, mga transportasyon, mga sinusuot na mga damit at mga giveaway sa mga taong dumalo. Bilang reaksyon sa Armed Forces of the Philippines sa isang Facebook post, ang founder at convener ng UPI na si Romeo Poques, sinabi nitong walang man nagpupundo sa kanila at ang mga tao labang ay kusang nagbolunter ng kanilang mga pagkain, damit at kung ano-ano pa na dinala sa nasabing rally. Balik sa China, sinabi nitong wala silang kinalaman sa nangyayaring gulo sa Pilipinas, lalong-lalo na sa ibinabato ng gobyerno ng Pilipinas sa kanila na sila ang itinuturong dayuhang bansa na nagpupondo para sa isang pagtitipon upang ipatalsikin ang gobyernong Marcos sa Malacanang. Sinabi na noon pa ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Mao Ning na wala umanong karapatan si Marcos na pagbintangan ng China sa mga nangyayari sa kanyang bansa. Bagkus, sinabi nitong manahimik na lang ito at gawa ng paraan kung paano maresolba ang problema ng bansa sa mga kinaharap nitong mga korupsyon sa gobyerno. Pero hindi ito pinalagpas ng Malacanang ang ipinupukol ng China sa Pangulo, bagkus sinabi nitong huwag na manghimasok sa mga problemang kinakaharap ng ibang mga bansa. Katulad na lamang ang patuloy nitong panggugulo sa relasyon ng Japan at Taiwan kung saan walang humpay ang tirada ng China sa bagong itinalagang punong ministro ng Japan na si Sanay Takaichi. Pariyo lang daw ang taktika na ginagawa ng China sa Japan at sa Pilipinas habang ginugulo nito ang mga panloob ng naturang mga bansa ay patuloy din itong pinapasok ang mga karagatan ng magkabilang dagat ng Japan at ng Pilipinas at maging ng Taiwan, kabilang na ang South Korea, Malaysia, Vietnam, Indonesia at Brunei. Ipinaabot ni Pangulong Marcos ang kanyang pagkadismaya sa tagapagsalita ng China na si Mao Ning na halos araw-araw daw nitong tinitira hindi lamang sa harap ng media ang Pangulo kundi maging sa kanyang social media. Sinabi ng Pangulo na walang katuturan ang lahat ng mga binibitawang salita ng Chinese spokesperson tungkol sa kanya at sa bansa at dapat daw na manahimik na lang ito at pagtuunan ng pansin ang sariling problema ng China sa kanilang mga nasasakupan.